Yo, what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Tems Fishard. And for today's video ay mag-update lang tayo mga gar sa ating nakaraan na ginawa sa ating paglilipat ng ating mga fry. So si Toktok hindi pa pala kumakain nito. But before that mga gar, no, mag-update lang tayo dito ng kaunti sa ating Santa Claus na isang trayo. So na-deads na mga gar yung ating mail, no, dito, and wala tayong pamalit na mail. Yun lang ang masaklap mga gar kasi naubos na natin benta lahat ng mga mail natin. Sinasaludoan kita. Hey! Na Santa Claus and wala tayong pang partner. So naisip ko, no, dito ko na lang siya ililipat. Tapos gagawin natin pag makita nating malaki yung tiyan, ilipat na lang agad natin, no, sa ibang lagayan para doon mag-anak. Kasi ang nandito kasi natin ay ribbon kasi yan, no, Santa Claus ribbon. Tapos dito mga gar, no, yung ating RDSS, parang hindi maganda yung nangyayari dito sa mga RDSS natin kasi hindi sila masyadong nagpapakita. So nagtatago sila parati at ang parati ko lang nakikita ay yung male, no. Tapos yung isang female dito ay na-deads na mga gar. So sayang pa naman kasi delta pa naman yun yung ating isang babae dito na namatay na RDSS. So meron na lang tayong dalawang female dito at isang male, at least okay pa naman sila. Pero medyo nagtatago kasi mailap, no. Siguro dahil dun sa pag-reset natin. Pero hayaan na lang natin yan. So wala tayong magagawa. So good thing lang din naman kasi kahit papano, no, itong ating mga fry, no, first batch and second batch na pinaghalo natin na RDSS ay dito na sila mga gar, no. Mapapansin nyo, ayan, may nakikita ng mga develop na ng mga male, and yung mga female natin medyo magaganda din, ayan, no. Yan, may dalawang female yan dito na pinartner natin or sinama natin sa mga males para hindi mag-away-away. So meron tayong I think 5, no, na male yan dyan. Sen, mapapansin nyo, no, delta din, no. Ayan, ganda. Ayan, no, to. Yun. So, nilagyan natin ng dalawang female. Tapos, ito at ang gagawin natin na lang na breeder. Kasi, parang, alam ko kung bubuga pa yung breeder natin ng RDSS. Kasi nga, medyo umiilap sila. Yung isa nga namatay na dahil hindi masyado nakakakain. Yun, ito yung fry natin ng RDSS. Tapos, mga gar, update na rin tayo dito, mga gar, sa ating ABT na first batch. Ayan, kung mapapansin yung mga garo. Yun, medyo malalaki-laki na, no? May nakita na akong male na isa, ito, yan. Pero maliit pa lang din naman siya, kaya hindi ko na muna ihiwalay. Ito yung medyo malalaki na natin na ABT mga gar. Tapos maganda to, maganda yung kanilang line, kaya kung titingnan nyo, no, pag pangalan natin ito ay may check. Tapos, lagayan natin dati ng Blue Panda mga gar. Dito natin nilipat yung ating mga ABT din na binili natin na female lang. Tapos pagdating sa atin ay buntis, no? Tapos yung isa nanganak ng 58 pieces. Tapos yung isa ay nanganak ng 19 pieces. Yung nanganak na nagka-dropsy na yung nilabas niya ay mga premature. So 19 pieces yung nakasurvive doon. At sinama na natin sila dito. Kaya kung mapapansin nyo mga garno, sobrang dami nila dyan. Ayan, mapapansin nyo, sobrang dami ng mga yan. Ayan. So para sa akin kasi okay lang din naman kahit ganito lang kaliit yung ating lagayan, no? Ganyan. Tapos madami sila kasi hindi pa naman sila gaanong malaki. So ito, babantayan lang to natin. Pag may nakita na tayo medyo lumalaki na, hiwalay agad natin, no, para hindi maagawan yung mga maliliit. Kasi dati nangyari na rin to sa atin na halos 78 pieces na ang nilagay natin sa isang gantong lagayan din. Tapos hinayaan lang natin sila, no, hanggang sa lumaki sila, no. Bumagal talaga yung paglaki nila, tapos nabanso talaga yung iba. So ang gagawin natin dito, kasi may napapansin natin yan, mga malalaki na yan, yun. So ang gagawin natin dyan, no, siguro mga after a week or 2, tatanggalin na natin sila para itong mga maliliit, sila na naman yung makapag-focus. Tapos meron din tayong pea-dirt mga gar. Ayan, ito yung pea-dirt natin, no, na solid na i-drop. So nasa 20 plus yan sila. Yung lagay natin dati ng full gold, dito na natin nilagay yung mga pea-dirt fry natin. So ito yung mga future din natin na pea-dirts, kasi yung mga pea-dirts natin ngayon na breeder ay iwan ko kung anong ginagawa nila, no. Medyo hindi masyadong kumakain, ng tago lang ng tago. So mas maganda na makapag-produce tayo ng sarili nating mga pinalaki na ng mga fry para sanay na sa atin. Hindi na sila kailangan mag-adjust pag nag-time ng breeding. Tapos nandito yung tuxedo koi natin na last batch mga gar. Dito na rin natin nilagay. So hindi sila masyadong kita kasi nasa taas ito. Yan, nandito. Tapos ito yung last batch natin ng yung huling nakuha natin ng mga ABT. Ayan, may check. So ibig sabihin ito yung anak ng mga gustong-gusto nating breeder, no, kasi dahil delta no, malalapad talaga yung buntot. Tapos ayan na sila mga gar. Ito yung nakakuha natin na
Mahigit 20. Ayan sila. So, bomba ng BBS talaga yan. Tapos, mga gar, eto medyo maliliit yung tiyan. Kasi nakabili tayo ng to be fixed pero namatayan kasi siya ng aerator. So, namatay din kaagad. No? Nasayang lang yung ating aerator. Kaya plano kong pumunta ng Cartimar siguro bukas, no? Para bumili ng mga bagong connector dahil yung connector natin yun nga natatanggal-tanggal, no? Kaya nawawalan ng hangin, namamatay yung mga pagkain ng isda natin. Kaya medyo pumayat sila kasi hindi sila sanay na kumain ng moina, no? Kasi dati BBS at nung kalaunan to be fixed yung pinakain natin. Kaya so ngayon moina, kumakain naman sila pero syempre iba kasi talaga ang binibigay na katawan, no, ng to be fixed. Bumibilog talaga yung katawan pagka to be fixed ang pinapakain mo. Ito yung ating P-Dirt Koi din. Yan, P-Dirt Koi ito. Ito kasi HBRRT ito eh. Ito, HBRRT ito siya na last batch. Tapos may fry din tayo dito ng P-Dirt Koi, no? Na last batch din ito. Ayan. So may mangilan-ngilan na, no, na may mga cup yung ulo. Tapos ayan, nakakabawi na rin sila dahil masiba ito kumain ng to be fixed din. Kaso ngayon nga wala tayong to be fixed. Kaya yung MSSBT natin, no, na sobrang bilog nung nakaraan na malalaki yung tiyan. Ngayon medyo pumayat, no, ng kaunti kasi iba kasi talaga, no, napapansin ko, iba talaga ang bilog ng katawan, no, na binibigay ng to be fixed. So yun lang talaga, no, medyo pag hindi gaanong kalinis yung nabili mong to be fixed, prone siya sa sakit talaga. Ayun. Pero goods lang, no? At least mas mabilis tayo makapagpalaki, mabilis yung galaw ng ating mga isda. Tapos ito yung ating Santa Claus ribbon, no, na first batch. Ilan lang yan sila pero may napapansin ako na ilang pirasong may ribbon, no. Tapos ito ay anak ng ating Dark Knight. Ayan, yung mga maliliit pero yung medyo malalaki hindi ko alam kung ano yan, na ihalo ko lang. Pero ito yung mga maliliit na mga maitim, yung anak yan ng Dark Knight natin. Tuloy-tuloy kasi ang buga nila, no, pa isa-isa, pa dalawa. So pag may nilabas silang fry, no, nililipat ko kaagad dito. Yan, yung mga Dark Knight natin. Tapos dito may Santa Claus din yan na konti lang naman kaso. Kaya dito na lang natin nilagay. Tapos dito naman, no, yung fry ng ating albino Waikisi. So ilang piraso lang din kaya dito ko na lang din sila nilagay. Ayan mga gar. Tapos dito sa ilalim mga gar ay may fry ng ating pinangalanan natin na project, no. Kasi ito yung pina-project natin na ano lang siya kal siya ng Santa Claus pero nagustuhan natin yung kulay niya kasi gold dotted nga siya. So parang gusto kong i-try, no, kung lalabas pa yung mga ganun klaseng Santa Claus, no, para malay mo maging bagong strain. Ayan, so nilagyan ko ng project natin. So yung mga hindi lalabas dito ayon sa gusto natin, so magiging kal siya syempre. Tapos yung ating hiniwalay na karaan, no, na Santa Claus ribbon na dito natin pinabuga. So bumuga siya ng 10, no. Binilang ko kayo na 10 pala yung kanya naging anak. So medyo solid, no, kasi maliliit lang yung breeder natin na mga bago pa lang kasi. Ayan, so dito natin ilagay yung 10. So ayun mga gar, yun lang din naman ang mga bago natin dito sa ating fish yard. So sa mga available natin, available pa rin yung ating mga full gold. Ayan, available pa rin yung ating mga full gold. Hindi lang masyadong bumilog ngayon, no. Medyo ano sila, maliit yung tiyan dahil matagal kasi natin silang pinapakain ng tubig fix tapos naubusan tayo, syempre namatay kasi. So nasayang nga, 2 pilox pa naman, nasayang lang. And ngayon, no, na moina yung pinapakain natin, syempre naninibago. Hindi masyado pa kumakain. Ayan. So try nating bilhan ng tubig fix ulit ito bukas, no, para medyo bumilog na naman yung katawan nila. Ayan. Tapos available pa rin yung ating MSSBT, no. Ito nagtatago yung mga babae dun sa likod. Konti na lang din yan. Ayan. So available pa rin yung ating MSSBT. Tapos ito available din to mga gar. Kaya try ko na rin tong i-out. Yung ating mga P-Dirt Koi jeans. Ayan. Kasi itong mga koi na yan, no, itong mga nag-succeed na koi ay gagawin nating breeder. Kaya ayan lang, kukunin natin yan. Tapos plano ko rin kumuha dito, no, ng breeder ng ating HBRRT. Pero may sobra yan dyan, no. Baka kung gusto nyo, no. So kuhanan ko muna ng breeder tapos update tayo sa susunod. Tapos yung MSSBT natin na mga male, nandito yung iba, no. Tapos yung mga Santa Claus natin na medyo off color na yung iba. Ayan, mura na lang yan kasi off color na siya, no. Hindi na siya totally nag-develop yung kanilang mga red. So hanggang dito na lang mga gar yung ating video. Hanggang sa muli, ito yung Kuya Tems na nagsasabing to God be the glory.